So, at pag ikaw naman ay sinungaling at kaalyado ng komunistang terorista katulad ni Risa Ontiveros at pagsaksakan ka ng bobo na hindi mo alam na ang president ay chief architect ng foreign policy at sa tatawagin mo siyang treasonous, at talagang yan ang mundo natin. Yes. Doc Lorraine Badoy, tinawag na saksakan ng bobo si Hontiveros. Kasangkot umano si Hontiveros sa mga teroristang grupo na NPA. Panoorin ang video na ito. Paki-subscribe po guys. Salamat. Kasabwatan ang mga Duterte to lord it over in Davao and break. Kahit ng Laos at ng Cambodia. Correct. No, yan ang kwento ng Pilipinas. Yes, Eric. Ma'am, may pinunto ka kanina. Ang pakikipagsamahan ni Pastor Kibuloy sa mga Duterte is not just about politics or personal. Yes. It's about a common position na Yes. mabuo ng maayos ang bansa, matinong pamamahala, disiplina, law and order kung si Senator Robin Padilla pa. Nagtugma sila dyan. Sapagkat yan ang kulang sa matagal na panahon kung bakit namayagpag ang mga sindikato sa droga, smugglers, mga drogista, kriminal, walang takot sa gobyerno. At ang mga komunista ay nakapangalapkap na at nakapag-ugat sa lahat ng sangay ng gobyerno at lipunan sapagkat the leadership in government failed to take them head on. Yun ang hinahanap ni Pastor at na-provide yan ng mga Duterte, lalo na ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon, With the NTFL, with the NTFL creation. Yes. And tell us, the whole world, hindi po yan maitatanggi ng Rappler, ng ABS-CBN, ng TV5, ng Philstar, ng Inquirer, ng sino pa mang media outlet there claiming to be legitimate media. Who among you decided to take on the real enemy and destroyers of the country and the people in the persona and in the organization of the CPP, NPA, NDF other than Pastor Kibuloy? Siyang nagtaya ng pondo, pera, resources, personnel, oras, effort, programa, at pati na ang kadelikado ng pagharap sa problema ng communist terrorism in the last 4 years, at least formally, through media and information campaign, at kung si Ma'am Lorraine pa in the last 40 years of his life doon sa Davao, ay kanilang nilabanan ang CPP, NPA, NDF. Sino po ang tumayo at tumindig para ipalaganap ang kabastuhan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict? Sino po ang nagtanggol at nagbigay ng boses sa mga former rebels na mapakinggan at maipaliwanag nila ang tamang pagtingin sa problemang ito? Di ba SMNI? Ngayon ang tanong, si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte, hindi po sila agents of China. Sila po ay agents of change and agents of good governance. Ngayon, si Hontiveros at ang CPP, NPA, NDF, pinapalabas nila in their declaration, Ma'am Lorraine, and I want you to have a reaction on this. Sabi nila, dumating na ang pagkakataon na sumisikip na ang mundo ng Duterte Kibuloy criminal faction based in Davao. The long arm of the law is catching up on them. Si Hontiveros, si Castro, tsaka sila Brosas. You mean to say, iisa ang sinasabi ni Ontiveros at saka yung mga operatiba ng teroristang organisasyon. They're putting up an image of a criminal syndicate hiding behind Kingdom of Jesus Christ dahil daw sa mga armas, pundo na nagkasabwatan ang mga Duterte to lord it over in Davao and bring it in the country. This is a ridiculous, irrational, and very, very condemning type of line of thought na dapat nating isiwalat na ganun palang pagtingin ni Hontiveros kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte to the point na itinuturo niya ng mga agents of Chinese interest sa Pilipinas, si Pastor Kibuloy at si Rodrigo Duterte at involved sa mga criminal operations, Ma'am Lorraine. You know, even though hindi kami magkapareho ng paniniwala ni Pastor, I like very much what he said about this world. No? Hindi mo mahahanap dito ang kabutihan. Hindi mo mahahanap, in other words, no, this earth, no, even ancient studies kasi will say that, Eric, mga kababayan, na ang mundong ito, hindi ninyo mahahanap dito yung 100% kapayapaan. Kasi ang mundo, paniniwala ko rin ito, dito tayo tinetest at dito tayo para umangat ang kaalaman natin, para so that we will be better people, diba? So that we will be courageous, so that we will be true, diba? So why am I saying this? I'm saying this because the reason why we are with Pastor and President Duterte and why Robin Padilla is there and why all of this is because iisa yung paniniwala natin at iisa yung
true love natin, at ang true love natin dito ay ang Pilipinas. Yun. So yun yung ito yung sinasabi ni Risa Ontiveros. It's not surprising kasi, At no, Eric, official kasi line ng CPP yan, ma'am. Yes, Inanap yes. niya. I was gonna say, no? Duterte Kibuloy Criminal Yes. Faction. Itong si Risa Ontiveros kasi, maaasahan na kaalyado yan ng CPP, NPA, Takot siyang NDF. patayin ng CPP. At dahil takot na takot pala siya dyan, ano. So, yan ang sinasabi niya. So, ang sinasabi niya, I'm going to tie it up with that, what I said earlier, no, sa mundong ito kabaliktaran. Kabaliktaran ang nangyayari pag ikaw ay nagsalita tungkol sa katotohanan, asahan mo na madedetain ka, na ikaw ay hahabulan, ikaw ay isusuppress, ikaw ay i-oppress, ito-torment ka, abusuhin ka. At pag ito naman ay sinungaling at kaalyado ng komunistang terorista katulad ni Risa Ontiveros at pagsaksakan ka ng bobo na hindi mo alam na ang president ay chief architect ng foreign policy at sa tatawagin mo siyang treasonous, at talagang yan ang mundo natin. Yes. No? Pupuntahan natin yan, ma'am, sa susunod na mga guest natin na Yes. makakausap natin. Mga kababayan, hindi pa po ito tapos. Hindi namin ito tatantanan. Babalikan din namin bukas sa Pilipinas.